Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang pananghalian na may konting iyakan ang nangyari sa Itbulaga kanina. Bakit? Yan ang alamin natin. So kanina, bago po sumalang ang mga ninong at ninang natin sa Itbulaga, nag-post sa SQ Sam ng ganito. Ninang Sam at Ninong Wally naman mamaya, Dabarkads. Wala pa talaga kaming plano ni Kuya Wally, kaya good luck na lang talaga. With crying emoji po yan mga Kadaberkads. So wala daw talaga silang maisip na gagawin ni Wally Viola hanggang sa umabot nga sila ng 2099. Kakaibang SQ Sam at Wally Viola ang natunghayan natin kanina. Matandang version po nila ito na kinagulat nga po ng marami dahil hindi ito inaasahan ng lahat. Napakaganda po ng naisiparating ng naging performance nila. Kinanta po nila yung Palagi by TJ Monterde na sumasalamin sa pangmatagalan na samahan. Gusto nilang ipaintindi sa manonood na sa kabila ng mga pinagdadaanan nila, umabot sila ng ganun katagal at ganun katanda. Ang sekreto dahil meron silang pag-uunawaan at pagmamahalan at syempre, lagi lang tawanan. Habang pinapanood ko nga po ang Itbulaga kanina, may mga nakaka-relate sa live audience sa studio. May umiiyak, may naluluha, kasi ang ganda nga po ng meaning ng pinakita ni Wally Viola and SQ Sam. So baka mag-Jose Manalo ako mga Kadaberkads ha, pagpasensyahan nyo na kasi nalilito ako kay Jose and Wally. So hindi lang po ba sa performance yon, kundi may aral talaga na nagpapaalala sa lahat na may forever talaga. Nasa inyo na lang yan kung paano po ninyo i-handle ang isa't isa. Ganon din po ang problema na kayo magkasama. Humanga po ng sobra ang marami kina Sam and Wally. Kudos sa ninong at ninang natin ngayong araw po ng Friday. At narito nga po ang kanilang mga regalo na pinakaantay po ng lahat. Para kay Wally Viola, ang regalo niya sweatshirt and syempre may 10,000 cash. At para naman kay SQ Sam, 5,000 cash plus smartwatch na kung saan pwede nyo pong ma-detect yung inyong nilakad, yung heart rate ninyo and anything mga Kadaberkads. Napakaswerte namang tunay ng mananalo ng mga regalo po ng ninong at ninang natin ngayong araw. And also, congratulations kay Wally Viola and kay SQ Samantha Rascal. Samantalang kanina naman po muling inanunsyo ni Bossing Vic Soto ang mangyayari bukas, araw po yan ng Sabado. Makakasama natin ang mga singing soldiers, mga Kadaberkads, at magpapakita po sila ng mga talento. And speaking of Itbulaga, ano nga kaya ang plano ng naturang programa sa taong 2026? At ito nga po ang lumabas. Siyempre, narito ang isang hypothetical na plano para sa Itbulaga sa taong 2026 na nakatuon sa pagpapanatili ng kasikatan, pag-innovate at pag-abot sa mas malawak daw po na madla. Pangkalahatang tema para sa 2026, heirloom, pamana at pagpapatuloy. Ang focus ay sa pagpapasa daw po ng legacy ng programa sa bagong henerasyon ng host at manonood habang pinagyayaman po ang mga classic na aspeto nito. Number 1, programming at content innovation, pagbabalik ng classic segments na may twist. Muling bubuhayin daw po ang mga minamahal na segment tulad ng Tak-Tak Mo o Takbo Ko o Little Miss Philippines, ngunit may modernong production at interaction sa social media. Bayanihan Esports, isang bagong segment kung saan ang mga barangay ay naglalabanan sa popular na online games na nagtataguyod ng komunidad sa digital age. And also, mas papalakisin daw po ang sugod bahay. Magdadagdag ng mas malalaking papremyo at mga partner, sponsors ng kabuhayan package, bahay at lupa na nakatuon sa pangmatagalang tulong, hindi lang instant na pera. Napakaganda po pala ng plano ng Itbulaga sa taong 2026 mga Kadaberkads. Good news po ito sa ating programang sinusuportahan and syempre para po sa TBJ at mga Itbulaga hosts.
Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaberkads ang tungkol nga dito sa naging desisyon po ni Mr. MVP na pagpo-pull out. Sabi nga dito, citing losses in profitability, business tycoon Manuel Pangilinan said that he was considering pulling the Metro Pacific Group out of the LRT1. In an interview with reporters, Pangilinan said that the Light Rail Manila Corp has not recovered its ridership since the COVID-19 pandemic. The firm is losing hundreds of millions annually. We continue to lose money on LRT1 and I think we are considering selling it, Pangilinan said on Tuesday. So the Metro Pacific Investment Corp currently has a 35.8% stake in the LRT1. At yun po siguro yung binenta or pinula out nitong si Mr. MVP kasi nga po natatalo po sila at lumalaki nga po yung losses po ng money nila. Sabi ko nga po sa inyo mga Kadaberkads, si Mr. MVP po, business-minded yan. Kung hindi niya na nakikita kumikita na itong business na to, ipo-pull out niya na yan. At i-invest niya yan sa bago. Ganyan po siya makipaglaro, kaya ganyan siya kayaman ngayon mga Kadaberkads. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga Kadaberkads, ang tungkol nga dito kay Angeliana. Meron po kasing bagong statement si OJ Diaz tungkol sa kanya. Sabi po dito, bigla kong naalala, kahit idemanda pa kami ni Bea Alonzo ng cyber libel kasama si Mama Loy, yung pinag-usapan namin noon sa rooftop bar sa Seda North, kahit araw-araw pa kaming nagkikita ni Mama Loy, kahit siya di niya alam kung ano ang ipinagkatiwalang chika sa akin ni Bea. Dahil hindi naman porke nag-away, nagkasamaan ng loob, hanggang umabot pa nga ng demandahan, isisiwalat ko yon? No, hindi ko kaya ang ginagawa ni Angeliana kasi naniniwala ako na maliit lang ang mundo. Magkikita at magkikita kami ng mga nakaalitan ko. Pwedeng magkabati din, pero yung sekreto manatiling intact kahit forever pang di na magpansinan. Diyos ko, may nagpi-PDA na nga sa harap ko noon na magka-love team sa isang taping na kasama ako. Tinanong ako ng aktor nang bigla silang huminto sa kanilang ginagawa. Kanina ka pa nandyan? May nakita ka ba? Sabi ko meron, pero artista ako ngayon, hindi reporter, kaya pumanatag na ang loob mo, okay? May mas malala pa akong nakita dyan, pero again, artista din ako nung time na yon, hindi reporter. So, ibig sabihin lamang po dito ni OJ Diaz, mga Kadaberkads, na ang sekretong pinagkatiwala sa iyo, manatiling sekreto kahit magkaaway pa kayo. Si Mr. Andrew Eliana kasi mga Kadaberkads, sobrang tindi niya. Wala talaga siyang preno, wala siyang kinatatakutan. In short, nagsunog na nga po siya ng daan or ng tulay, meaning wala na po talaga siyang babalikan. Kaya isang malaking sampal kay Angel Eliana itong naging post ni OJ Diaz. Ito yung sekreto ni OJ Diaz, mga Kadaberkads, kaya may nananatiling nagtitiwala at nagmamahal sa kanya. Meron po siyang paninindigan at pwede siyang pagkatiwalaan kahit nasabihin na reporter siya. At oo nga pala, nakasama natin kanina si Ashtin Olviga, Cedric Juan, and Piolo Pascual. Nag-promote po sila ng film na Manila's Finest coming December 25, 2025. Production company Signal TV and MQuest Ventures. Suportahan natin ito mga Kadaberkads. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.